Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Lunes na naman po. Masayang Lunes sa inyong lahat. Masayang Lunes, Nelson. Masayang Lunes, Jen. Unang Lunes po ito sa buwan ng Agosto. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At pati na yung mga kababayan natin na nasa iba yung dagat. Yes, opo. Mga kababayan natin na sumusubaybay sa Saganang Mamamayan, anumang oras, anuman ang lagay ng panahon, welcome po sa programang ito. Speaking of lagay ng panahon, mukhang marami na namang lugar sa ating bansa ang binabaha, Nelson, ha? Oo. Dito sa atin, mula kahapon hanggang ngayon ay pikatik ang ulan sa Metro Manila. Pero sa ibang lugar, Jen, malakas ang ulan, ha? Kasi ganun meron ba? tayong bagyong Luis, eh. May Oo. bagyong Luis na nagpapalakas sa habagat at meron pang isang malaking papasok. Jen, nakikita mo yung nandun sa gilid na hindi pa buo. Saan yan? Itong sa labas Ay, ng nasa labas, nasa labas. ganon. Pag yan ay nakita mo, super typhoon daw yan. Nako, Oo. Super typhoon dolphin. 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 Oo. Walang apelido? Dolphin lang? Dolphin, yung isda yan eh. Kala ko Quezon. Dolphin, Quezon. Hindi ba? Nako. Yan ay papasok, hindi natin pa alam kung anong araw, eksakto. Pero yan ang usap-usapan at bali-balita sa social media ngayon din. Okay. Super typhoon dolphin. Nako po. Pero wala pa man si dolphin, mga kababayan, dito sa Pilipinas ay matindi na ho ang baha sa kasalukuyan. Oho. Ang binabanggit mo kayo na sa gawin ng Nueva Ecija, marami bang mga Ito binabahang lugar? Tinitingnan ko yung mga pinadalang mga larawan at video ng ating mga correspondent dito sa Laur, Nueva Ecija, Jen. Nako, Laur. Nako po, yung ilog nila ay umapaw na eh. Umapaw na at yung mga daan ay naging parang ilog na rin. Nako po. Oo. Balitaan siguro tayo sapagkat may mga kabarangay tayo dyan sa Laur, Nueva Ecija. Yes. Diba? Text nyo nga po kami. Kamusta kayo dyan? Ganun din po. Sa iba pang, Nueva Ecija pa lang. Mayroon pa ibang Northern Luzon. May iba pa. Oo, ganun. marami ng mga binabaha sa kasalukuyan. Oho. Oo. Nako po. Ano ang dapat nating gawin ukol sa bagay na ito, Nelson? Dapat yan Imbestigahan na natin ito. Imbestigahan na natin. Hatulan Hatulan na natin yung may mga pakanan ng flood control na hindi naman pala ginawa. Oo. Mukhang hanggang ngayon ay nangangapa pa rin sa dilim. Sino? Parang wala Ang sambayan ng Pilipino. Hindi, meron na ngang mastermind, di ba? Ang totoo niyan, meron na ngang ginawang state witness dyan para magturo ng mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno dito sa flood control scandal. Akala ko, Di ba ginawa na ngang state witness si DPWH Secretary Manny Bonoan? Akala ko tinanggihan. Tinanggihan ba? Tinanggihan, hindi ayaw na pumayag. Anong pwedeng hindi Sino pwede yan? tumanggi? May balita kanina na mukhang hindi yata pumayag na itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay Maging state witness? gawing state witness. Bakit naman? Ito po, babasahin ko na sa iyo, Nelson. Ano ba sabi? Nasa pahina 12. Hindi po pinayagan, Yun. tinanggihan Nako po. ng Sandigan Bayan ang hiling ng OMB, Office of the Ombudsman, na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong may kaugnayan sa di umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Yan po, inakusahan ng ombudsman si Bonoan ng pakikipagsabwatan para dati kasi itong sinasabi, no? Naakusahan po itong si Bonoan ng pakikipagsabwatan daw po para makakuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Pero ayon po sa anti-graft court,
maaring maapektuhan daw po ang karapatan ng Estrada kung papayagan ang pagbabago sa information. Ayan o, naka-wheelchair o. Ganon? Ba't hindi kina-question ni Senador Lacson, ba't naka-wheelchair? Hindi, it's a miracle eh. Dati kasi hindi yan naka-wheelchair, umupo, nag-wheelchair. It's a miracle. Naka-wheelchair po yan dahil siya ay under confinement pa rin ng ospital. Yes. Kayo basta nakakita ng wheelchair akala nyo it's a miracle kaagad no? So hindi siya pinayagan sa kaso ni Jinggoy. Hindi. Oo. Kasi kapag kinuha niya natin state witness yan, maapektuhan yung complaint laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayo. Ito pa nilinaw pa po ng korte na hindi maaaring magkaroon daw po ng pagbabago sa paraan ng pananagutan ng akusado kapag nakapaghain na ito ng kanyang plea. Gayunman, binigyang din po ng Sandigan Bayan na hindi nito sinasara ang posibilidad na maging state witness pa rin si Bonoan. Aba, maaari pa rin umanong humiling ang prosecution na gawing testigo sa sakop na yugto ng pagliligtis. Bagamat matugunan ang mga kinakailangan sa ilalim po ng batas. Maalaala po noong Mayo kinasuhan po ng Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH National Capital Region ng plunder, pare ko, at graft dahil sa di umano'y kickback scheme sa mga flood control projects at sinasabing mahigit sa 573 million pesos ang naihatid na illegal na kabayaran naman daw po kay Jinggoy Estrada. Yan nga ako nagtataka noon Jen, nung bakit bigla na lang sinabi ng ombudsman na gagawin nilang state witness si Bonoan. Samantalang ang nakapile na kaso ay itong kay Jinggoy Estrada. Yun na nga. Kasi ang sabi nila, gagawin namin state witness si Bonoan para sa kaso kay dating speaker Martin Romualdez. Ganon, ang nakapal na kaso kay Jinggoy. Diba? Yun na nga Hindi ka pwede mag-state witness dun sa isang kasong hindi pa nakapile. Hindi ba? I-file nyo muna. I-file nyo muna yung kaso kay dating speaker Martin Romualdez, tsaka nyo gawing state witness si Bonoan. Ayun. Pero dito, kaso to ni Jinggoy Hindi, siguro sabi na Sandigan Bayan, mas mataas ka pa kay Jinggoy. Ikaw sekretary ng DPWH. Kickback lang yung nakuha ni Jinggoy. Alam mo, ito ngayon ang problema na kinakaharap ng ombudsman. Sabi pa naman ni Ombudsman Boying Rimulya nung siya nasa DOJ pa, ang mga kaso ngayon, pinataas natin ng level. Dapat airtight. Naku po. Airtight. Airtight, parang Tupperware yan, Jen, na baunan. Walang kasingaw-singaw. Hindi mapapanis yan. Ibig sabihin, tama ka, walang kasingaw-singaw. Wala. Yung mga kasong isasampa, ito ngayon parang puro blunder ang plunder. Oo nga. Diba? Puro blunder po yata ang nangyayari. Meron pa isang araw, ano ba yun? Sino ba yung si Senador Bong Revilla? Diba? Dati Senador Bong Revilla. Nakapagpiyansa naman. Nakapagpiyansa. Alam mo, agad na nag-react ang Ombudsman. Ang ombudsman. Ano sabi? Nako, hindi niya kami makapapayag ng ganyan. Ipatatawag, isusumbong namin yan. Isusumbong namin yan sa kataas-taasang hukuman. Meron pa siya sinabi dyan. Mukhang trinabaho. Yun. Trinabaho ang piyansang ito kay Bong Revilla. Bakit ganun, Kapag ka ang hatol ng korte hindi pabor sa inyo, tinarbaho. Parang pinapaliit mo yung diba? Yung integridad ng mga huwes sa Sandigan Bayan. Ba't ka pa nagpapail ng kaso kung wala kang tiwala sa kanila? Wala diba? ka palang tiwala sa Sandigan Bayan. Bakit ipinagkatiwala mo dito yung pagkasampan ng kaukulang kaso? Ayun nga. Diba? Ayun ang sinasabi natin. Tapos nung hindi pumabor sa'yo, tinarbahoan niya, paiimbestigahan natin, mali. Kung sabihin namin na yung pagpapakulong mo kay Senador Marcoleta, tinrabaho mo rin. Yun ang tsaka mahalata mo, talagang gawa-gawa yung mga kaso, di ba? Hindi ba? Kasi pagka nagsalita ka ng isang bagay, dapat iisipon mo rin, paano kung ibalik sa akin, di ba? Hindi ba? Yun. Hindi ka pa pwedeng masisilipan doon na wala kang ring tinatrabaho?
Yun na nga. Kasi bilang isang abogado, tayo naman, kilala natin si Senador, Ombudsman Boying Rimulya, abogado ito. Hindi lahat po ng pasa ng korte, papabor sa iyo. Ayun nga. Diba? Kapag hindi pumabor sa iyo ang pasa ng korte, hindi ibig sabihin tinarbaho yan. Oo. Bakit? Siguro siya ba ganun ba ginagawa niya? Muka. Ha? Dahil yung... Anong klaseng mukha? Dahil yung kaso ni Senador Joel Villanueva, alam mo ba, mahigit 2 buwan na nang sabihin niyang hinog na ito. Pare ko, hinog na. Ipapail na natin within 2 weeks, 2 months, and several days ago yan. Pero yung hinog, mga kababayan, hanggang ngayon ay pinapahinog na naman. Wala pa pong naipapail kahit isa. Kung siya naman ang paratangan na, bakit? Tinarbaho ka rin ba? Ayan. Di ba? Yun nga. Bakit mo bilang, di ba? Sinong tumrabaho niya para wag maipail ang kaso? Wag pong ganon. Yeah. Respetuhan tayo. Ngayon, kung hindi pa mabor sa'yo, tignan natin kung paano mo gagawin. Yo. Di ba? Tayo ay nagpapahayag ng mataas na pagkilala sa Sandigan Bayan. Tama. Di ba? Yan man ay pabor sa atin o hindi. Doon tayo sa due process. Yan. Doon tayo sa rule of law. Ano man ang pwede nating gawin para halimbawa ay hindi pabor sa atin ang naging desisyon, edi gumawa tayo ng paraan na legal, di ba? Marami namang iba pang paraan. Halimbawa, questionin mo sa Supreme Court. Ayan. Di ba? Pero para siraan mo yung humatol sa'yo, doon sa kasong hawak mo, mali ata yung bagay na yan. Napakamali yan. Kasi pinapahina mo yung pundasyon ng lipunan. Yan ang nga lang ata pwedeng pagkatiwalaan ng tao, yung korte. Dyan, Tama. Kasi sa isang bayan na walang katarungan, na umiiral, korte na lang ang takbuhan ng bayan Isusumbong nila yung mga hindi sumusunod sa batas, di ba? Pagka yung korte, mga babayan, na siyang dapat asahan natin na magpapatupad ng kung ano ang tama, kung ano ang nasa batas, ay hindi rin nila ginagampanan yung kanilang papel, mawawala na nga saan pa tatakbo ang mga mamamayan, di ba? Totoo. Kaya po, Ombudsman Boying Rimulya, sana po, wag tayong ganon. Ang atin pong paggalang at pagrespeto sa inyo bilang isa pong abogado at bilang tanod bayan. Kaya nga tanawag ang ombudsman, tanod bayan po kayo. Hindi kumot ang isang pagkapasya ng korte, hindi po mabor sa inyo, ibig sabihin, tinarbaho ka agad. Di ba? Irespeto natin. Kung mawalan na ng tiwala yung mga tao sa Sandigan ba, hindi naman tama. Saan pupunta yung mga yan, di ba? Ano mangyayari sa lipunan natin? Kanya-kanya tayo. Di ba? Wala na paggalang sa batas pag gaganyan Yun na nga. Tayo naman, dito sa ating palatuntunan, yun ang sinasabi natin. Igalang natin ang Sandigan Bayan, sundin natin ang kanilang mga sinasabi, kung ano ang kanilang mga desisyon, sapagkat inirerespeto natin ng korte. Kasi ang Sandigan Bayan, gaya nga sinasabi natin, Nelson, tatlong hukom yun kaya nga ang pangalan, Sandigan Bayan. Di ba? Diyan ang sandigan ng bayan. Pwedeng sandalan, asahan, di ba? At meron pang dyan ito. Ano yan? Dahil sa banggit na yan ni Ombudsman Rimulya, napilitan nga ang Sandigan Bayan na magsalita na rin Ayan Sabi po na Sandigan Bayan, nabigo kasi ang mga testigo ng prosecution, testigo ng ombudsman, na magtatag ng direktang kaugnayan ng ebidensya sa pagitan ng kahilingan para sa isang listahan ng project at ang kalaunang pagpopondo ng partikular na proyekto. Ibig sabihin, hindi na i-connect si Senador Pong Revilla doon sa ibinibintang ninyo. Kaya nagpa siya ang 3rd Division na bigyan ng pagkakataong magpiyansa dahil bigo daw ang prosecution na magkaroon ng matibay na ebidensya. Ayun. Doon sa bail hearing, hindi na ipalabas na asan yung matibay yung ebidensya dyan sa flood control project sa Pandibulacan na mag-uugnay sa senador. Hindi lumutang. Hindi kasalanan sa Sandigan Bayan. Hindi nyo pinagbuti pala yung complaint. Tapos yung nakapagpiyansa, nagagalit kayo. Di ba? Paano kung meron pa ibang nasangkot dyan nakapagpiyansa rin? Yun nga. Ibig mo sabihin, lahat ganun ang gagawin niyo? Parang ganun ang gusto niyang palitawin. Mali. Maling-mali yan, mga kababayan. Dapat yan rest back natin yan Ha? Rest back natin. Kasi noong unang panahon dyan, noong mga bata pa tayo,
Pagka may mga, naglalakad ako, Oh. may nag-abang sa akin sa kanto. Ayan, oo, may nambubuli. Bigla nila akong kinutusan. Oo. Tatakbo ako ngayon. Oo. Hahanap ako ng mga kakampi ko. Ay, oo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan. Susumbong ko yan. Oo, Di ba? Ba't may nambubuli sa akin doon. Oo. Tapos sasabihin ng pinakamalaki, Oo. resbakan natin yan. Yan ang sinasabi ko. Meron ba ngayon? Halimbawa, inaapi-api tayo, pwede bang meron tayong susumbungan? Meron. Para matulungan tayong rumesbak? Iyan na. Oh, malaking tao ito. Naku po. Makakasama na natin. Halimbawa, inapi-api tayo ni, si Totoy. Ano Totoy Boto. Totoy Boying. Inaapi-api ako. Tawag tayo ng resback. Nandadaragan niya eh. Meron? Meron. Ba? May rest back talaga tayo sa mga ganyan bagay. Sino yan? Meron? Mamaya, makakasama natin. Makakasama pa natin dito? Makakasama natin sa palatuntunan para Ayan, tama yan. rest back natin yung mga Yan nangaapi nga. sa atin. Totoo. Mga nambubuli. Mga binabaliwala ang sinasabi ng umiiral na batas ng hukuman natin. Oo. Di ba? Pagka hindi pabor sa kanila. Pero kapag pabor sa kanila ang Nako. lahat ng bagay gagawin. Resback natin Di ba? yan. Pati batas ng ibang bansa ipatutupad sa atin. Naku po. Sa kagustuhan lamang ipatupad yung gusto nilang mangyari. Oo. Diba? Hindi naman dapat. Diba? Gagawa ng kaparaanan eh. Lahat na lang Oo. ng kaparaanan para maisulong yung kanilang kagustuhan kahit labag naman sa batas. Yan. Aba, hindi pwede yan. Kapag hindi naman pumabor sa kanila, ano niya? Naku po. Ginapang yan. Inayos yan. Double standard yan. Di ba? Oo. Pagka ganyan, dapat ngang resbakan yan. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo, Nelson. Bago tayo rumesbak. Bago tayo rumesbak. Talagang... Kayo po ba yung maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Oh. May paalaala po ang PPA tungkol dyan. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile.
Guangzhou Modern Cancer Hospital, bago ito ha, a cancer diagnosis can be life-changing but it doesn't have to mean giving up hope. See how Guangzhou Modern Cancer Hospital is offering new treatment options and a renewed chance at life. Let's watch this. Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Nelson, may pinakabagong programa daw na yayanig sa katotohanan. Yayanig talaga sa katotohanan. Ay, hindi lang yayanig, Jen, kundi magiging boses pa ng bayan. Re-resback sa korupsyon. Re-resback sa kasinungalingan. Re-resback sa panlilinlang. Sino kaya yung re-rest back na yan? Balita ko, makakasama natin ngayong hapon. Ha? Talaga? Oo. Baka tayo resbackan yan, Jen. Hindi, Dino kakampi kaya? natin to. Kakampi natin yan. Kasama tayo sa re-rest back. Oo nga pala, no? Ay, Oo. no, hindi naman yan, Nelson. Ha? Tawagan nga natin ang bago makakasama natin. Mga kababayan, dito po sa Net25. Bigyan mo ng konting reverb. Attorney. Lagyan mo ng reverb. Doon sa ating, audio man. Attorney. Walang reverb talaga naman. Dumadagundong dapat. Dumadagundong. Lagyan mo ng konting dagundong. Asa na? Attorney Harold Respiso. Sige na nga, wala eh. Attorney Harold Respiso, sir, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Yeah, buddy! This is Attorney Harold Resby Show! Huwag kayong mag-alala, Jen and Nelson. Hindi ako rumiresback sa mga nagsasabi ng totoo at mga magagandang lalaki. Ayun. Resbackan na natin. May dala akong tubo rito. Hindi ganyan. Di ba ganyan? Oo, kasi nung araw, napag-usapan namin ni Jen na, di ba, pagka barkada kayo, inapi yung isa, magsusumbong eh, no? Oo. Tapos, resbakan natin yung, inaapi yung kalaban natin, yung kakampi natin pala, inaapi. Ganun ba ang format nito? Parang inapi tayo, pinagkaitan tayo ng katarungan, ikaw ang maasahan para rumesbak sa kanila, sa mga malilit na mamamayan. Tama, sir! Dahil yun ang nararamdaman ng taong bayan ngayon, inaapi sila ng media! Naiisip nila na hindi nagre-report ng tama Ayun. ang ating mga kasama sa media, sa ating gobyerno, kaya kailangan nila ng kakampi na re-resback para sa katotohanan, para magbigay ng full context Ayun. para sa kanila, ipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa ating bayan base sa batas at sa background natin sa politics. Ayun. Pero bigyan mo kami ng konting konsepto, Attorney. Ano ba ang aasahan ng ating mga kababayan? Kasi magsisimula na ito mamaya. Magsisimula po ito mamaya, Monday, 7:30 hanggang 8:30 prime time. Dito sa Net25, makikita nyo po si Attorney Harold Respi Show. Wow. Tatalakayin natin ang lahat ng balitang nangyari sa ating bansa in the past week. At ang promise ko po sa inyo ay sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan at hindi naratibo lamang. At bibigyan ko po kayo ng napakaraming background, katatawanan ng konti at may kantahan din. Pero sorry to disappoint sa aking mga fans na mga babae, hindi po ako magtatanggal ng damit. Pero I promise, it's sufficient entertainment. So may kantahan ito. Yeah, buddy! Meron pong kantahan, rock. Kung minsan naman folk song sa mga ating mga kasamang Ilocano o kaya Bisaya. Kasi alam ko, Attorney, bukod sa pagiging abogado, kumakanta rin kayo talaga, no? Yes! Ayun, no? Mga anong genre ang kinakanta mo, Attorney? Ang favorite natin, AC/DC, syempre. Ayun. Oo. When the smoke is going down. ACDC ba yun? Hindi. Ito, I
way to hell. Yun ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nasa daanan na tayo ng hindi tama. Kaya itutuwid po yan ng ating show na Resback. Ayan. Sa Yun. media kasi, pangit ang konotasyon ng AC/DC, no? Oo, hindi, banda kasi yan. Oo nga, tama. Yung anak ko may t-shirt niyan eh. Yung AC/DC, black na Yes. tapos red na AC/DC. Oh, sa media, Attack pangit collect. attack and collect, depend and collect. Collector yan. Oo nga, oo nga. So, kailan ito magsisimula, attorney? Magsisimula po yan mamayang gabi, Monday, 7:30 po. Kada linggo po yan, 7:30 hanggang 8:30. Abangan nyo po si Attorney Harold Respicio parate, kada linggo. Kaya sa lahat po ng tumatangkilik kay Attorney Harold Respicio sa social media, sa aking mga milyong-milyong followers, sa aking mga bashers na mailing mag-comment, na mag-like at mag-hate sa Facebook, mag-like at mag-hate and bad comments and Ayan. good comments din kayo dito sa Net25 dahil lalabas din ito sa Facebook at sa YouTube. Ayan. So, hindi, teka lang. Sunday ba o Monday? Monday ngayon? Monday po. Monday. Mamayang gabi. Oh, every Monday po. Once a week. Once a week Ayun. after nung Mata ng Agila prime time. Ayun. Yan. At ano ang na-expect natin, attorney, sa unang episode mo mamaya? Sino re-resback natin Sino una? re-resbo ka natin? Oh, syempre po. Si Boying. Wag muna. Dahil tingnan muna natin ang nangyayari sa ganun ba? Saura impeachment trial. Impeachment. Dahil ang Ayun. ating mga kababayan, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Ang akala po nila ay maraming nangyayari, nakamali ang nagagawa. Pero ano po talaga ang sinasabi ng batas? Ano po ba talaga ang sinasabi ng saligang batas? Para po ma-impeach ang isang tao kung gusto nyo pong maliwanagan at makarinig ng katotohanan at maipahayag ang lahat ng basehan sa batas at paano intindihin ito considering all and the full framework ng impeachment ng isang Vice President. Pakinggan niyo po mamaya si Attorney Harold Respicio. At tatalakayan din natin yung ginawang pagpigil ng isang regional trial court sa pagtaas ng sweldo Oo nga ng pala, ating no? mga mamamayan dito sa Metro Manila. Tama ba ito? Sinasabi ba sa ating batas, labor code, na bawal mag-restraining order? Kaya tama ba na nag-restraining order ang isang husgado? Kaya kung gusto niyo pong maintindihan yan, manood po kayo mamaya. Yan ang dapat natin resbakan. Kasi in-expect ko, kinukumpute ko na eh. 85 pesos idadagdag eh. Tapos hindi tinuloy, attorney. Resbakan natin yan. Dahil po, masakit po talaga sa ating mga construction companies kasi Yan. po ang nag-petition para ipahinto ang pagtaas ng sweldo ay mga construction companies. Imagine po ninyo, tens of thousands ang kanilang mga workers. Kahit sabihin nyo po na 85 pesos lang ang itataas, pero kung tens of thousands yan, that's tens of thousands and even hundreds of millions ang kanilang mawawala sa kanilang balance sheet, ang kanilang ikalulugi, sabi nga nila, kaya dapat daw nilang ipahinto. Pero, pwede bang ipahinto ito ng husgado? Dahil sinasabi ng ating labor code na bawal ang restraining order at political question ang pagtataas ng sweldo. Pero ano naman ang unang kakantahin mo mamaya? Yun ang May kanta ba? Meron may na kantahan ba? Yes, Great Balls of Fire! Wow! Paborito ko yan. You shook my nerves and you rattle my brains. Too much love drives a man insane. Yun pag may gitara, ginigitara ko yan eh. Talaga? Oo, electric guitar eh. Kaso napuputol lang yung string kapag ako humahawak niyan eh. Well, attorney, invite mo yung ating viewers, listeners, followers sa Facebook at saka sa YouTube para panoorin ka mamaya. Alright, maraming salamat po dito sa Net25 sa pagbigay ng platform kay Attorney Harold Respicio. Kilala nyo na po ako sa social media. Parati nyo akong pinapanood. Ngayon po, panoorin nyo ako sa Net25 dito sa ating mainstream media kung gaano po kayo ka-enthusiastic mag-like, mag-hate, mag-good and bad comments sa social media. Ganon din po ang suporta and hatred na ibigay nyo sa akin dito sa show natin sa Resback. Okay lang po na hindi tayo magkakatugma ng opinion. Ang pinakamahalaga po ay nagbabanggaan tayo ng komentaryo at makikita natin sino ba ang inaapi, sino ba ang deserve ng Resback at sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya panoorin po ninyo Resback dito sa Net25 Mondays 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Yan. Salamat po, Attorney Harold Respicio. Resback. Mamaya na po yan, ha? Pagkatapos ng Mata ng Agila prime time. Dahil dyan, di ba, magbabalik muna tayo. Hihigop lang kami ng kape ni Attorney Respicio. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan! Ayan, nagbabalik po sa ating palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Tuwan-tuwa si Kaed Pelayo. Panunuorin ko niya yan. Ba? Oho.
watching kami dito. Kasama po ang ka Oliver de la Cruz. Yun. At ganoon din po ang ka Fred Marcial. Aba. Ayan. Mukhang naghahasa daw sila ng labahan ngayon. Naku po. Re-rest back. Ang ka Ian Almario po naman, ka Ian, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Dagundong kuya dyan, ha? Sabi niya, dumadagundong daw po ang ating palatuntunan ngayon. Nanonood po kasama ang ka Gerald Ventura. Ayan, ano ha? Dami. Nakadagsa agad yung ating mga taga-subaybay. At ngayon, ay nagkakaroon ng, ang tawag dito, Nelson, sa Facebook. Kasi nung ilang araw na nakikita ko sa social media. Oo. Nagtatalo-talo sila. Oo. Sino yung kasama sa restback Yung pinost ng Net25 News and Information Channel Oo. at saka ng Net25 Facebook at saka sa YouTube. Eh ngayon po, sinasagot na ang mga kasama natin sa restback ay si Attorney Harold Respiso. Ayun. Yan. Oo. Oh, sabi naman ng kasa ni Correa, Jen Nelson, 1:30 a.m. dito. Ayun. Pero gising na gising ako. Ayun nga Dahil excited ako malaman kung nakalaya na o makakalaya si Senador Marcoleta. Sa inyong programa lang ako naniniwala na totoong balita. I hope and pray nakalaya na siya at may pagpatuloy niya ang kanyang pagmamalasakit sa ating bayan. Salamat po, Kasani. At kamusta rin po kay Mami Rose Correa. Ayan. Binabati naman natin ng happy birthday si Maui Bisque. Birthday niya ngayon. Siya'y nasa National City, California. Mula kay Kuya Cesar Florendo. Yan. Happy birthday. Ayan. Ang mga taga Macau daw ay nanonood din sa atin. Ano, ha? Ayos yan, Pakibati po ang anak ko. Sabi niya, Luis Quintana. Birthday niya ngayon. Luis, birthday, happy birthday. Binabati ka ni Kuya Louie Quintana, ang iyong tatay. Ayan. Pati tuloy ako, nadadala ako doon sa nadadala ako doon sa Energy, energy ni Hyper, Atty. no? Respicio, no? Oo. Kaya niya isang oras yan, gano'n. Oo naman. Oo. Gano'n, no? Bagay, mga rockers, kaya yun. Pag nag-concert ka mga rockers, 2 oras eh. Yes. Oo, walang patid. Anyway, di sige. Nako po. Pero kanina, Nelson, balikan muna natin, nagkaroon po ng ika-11 araw ng impeachment. Aha. Baka sabihin nila, hindi na natin na pag-uusapan ito. At kanina po ay humarap yung 2 COA officer ba yun? Oh, hindi na ako nagsubaybay diyan eh. Ganun ba? Kasi alam mo na yung mangyayari. Nawala ka na ba ng gana sa impeachment? Kahit tingnan mo yung nanonood ko, konti na Oo nga, no? Kasi hindi, alam mo na mangyayari, di ba? COA, sasabihin nila, ito yung mga pera. Oo. Tsaka dito ginastos. Oo. Ano naman yung audit? Ipapakita na yung audit. Well, yun nga po. Ano bang nangyari? Ito. Para ma-update lang tayo, at least magkaroon ng kabatiran. Bagamat totoo, ako napansin ko rin talagang mababa ang views nung mga nagsusubaybay ngayon sa impeachment. Parang wala na hong naniniwala kung anong ginagawa nila dyan eh. Oo, kasi mayroon na may patawag na? Prefabricated. Parang sa tingin nila, parang tapos na yung ano na yun. Oo, meron ng mga desisyon bawat isang senator judge eh. Ano pang aasahan natin, di ba? Yun na nga. O, ano bang nangyari daw? Pero ito. 15 kahon daw ng dokumento ang dinala eh. Isa yan. Oo, dami. Pero ito, unahin pa natin yan. Sige, unahin natin para sa gawing unahan at pagkatapos ito. Yes. Iniharap daw po ng prosecution panel, mga kababayan, 15 kahon Yun, no? ng mga dokumento na naglalaman po ng libo-libong records kaugnay po ng confidential fund sa pagkapatuloy ng impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Oo. Ayun, nakita mo? Oo. Yun. Parang maglalaro ng kwarta o kahon eh. Parang di ba? Laban o bawi. Oo. Ba, ang ganda ng ni attorney, ano ba yun? Congresswoman. Luis Tro. Pink na pink, ha? Oo. Ayon po sa abogado ng prosekusyon na si attorney Lorna Kapunan,
Kabilang po sa mga dokumento yung mga liquidation record na isinumite ng Office of the Vice President Ano pa? at ng DepEd Ano sa pa? COA Ano para pa? po sa paggamit ng kanilang mga confidential funds. Ibig sabihin, liquidated pala. Yan. Saklaw daw po nito ang 500 million pesos na pondo ng OBP at ang 112.5 million pesos na pondo ng DepEd. At binabanggit din po ni Atty. Kapunan na kasama rito ang mahigit 3,000 at 600 dokumento. Kadami. Kabilang na raw po ang 3,617 acknowledgement receipts. Oh. Acknowledge AR lang, no? Oh. Hindi po OR. Yan. Inaasahan daw po magsusumite din sa paglilitis ang mga records na naging bahagi ng investigasyon ng Kamara noon daw pong 2024, kabilang na ang mga resibong may mga pangalang pinaghihinalaang gawa-gawa lamang. Siyempre, confidential. Doon ata lumutang yung di ba, yung Piatos, Iba-iba. Mary Grace. Ba't mo naman ilalagay yung totoong pangalan sa confidential agent? Well, Para ka naman. Oho. Hindi ba? Kaya nga confidential agent eh. Oho. Hindi, may code name. Tsak yun. Kasi pagka nilagay mo yun, Juan de la Cruz, address ay number 11. Hindi na confidential yan. Tukoy na tukoy yan. Itugtong ko na ngayon itong binabanggit mo kanina. Oo. Lumagda daw po, may kinalaman pa rin po sa hearing kanina, sa impeachment. Lumagda daw po si Vice Presidente Sara Duterte sa liquidation report ng Office of the Vice President na nagpapatunay na nagamit daw po sa layunin po nito ang 125 million pesos na confidential fund cash advance. Ayun. Ito daw po'y pinatotohanan sa impeachment trial ng auditor ng COA na si Roderick Wamil. Ayun pala yung lalaki, no? Roderick Wamil. Ayon po kay Wamil, lumitaw din daw po sa lagda ni BP Inday ang disbursement voucher, accomplishment report, at isang sertifikasyon ng OBP. Anya, ipinapakita ng mga dokumento na inoprobahan daw po at pinatututuhanan ng Vice Presidente ang mga nilalaman nito. At sinabi rin po ni Wamil na batay sa liquidation report ng OBP, ang 125 million pesos na confidential funds na gamit sa panahon daw pong December 21 hanggang 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw. Bagaman ang pondo ay nakalaan po para sa buong ika-4 na quarter ng taon. Yan. Tinukoy din daw po ng saksi na hindi nakasaad sa accomplishment report ang mga tiyak na confidential activity na pinagamitan ng pondo, kaya hindi umano nito natugunan ang kinakailangan sa ilalim daw po ng Joint Circular Number 2015-01. Dahil dito, naghanda ang kanyang tanggapan ng isang Audit Observation Memorandum. Nung taon pa lang yon, Nason, ito pa lang si Wamil ay isa sa mga naka-assign dun sa COA Igpao. Sila yung nag-iimbestiga ata ng mga confidential, ganito, yung mga disbursement. Samantala, dinala rin daw po ng prosecution sa Senado ang 15 kahon. Nabanggitan natin kanina yung may kinalaman po sa 15 kahon. So, tinanong ba siya ng doon sa pakabuan? Ang problema, pares tayo Wala naman. pares tayo hindi nakapanood eh. Tingnan mo, Jen. Sa tingnan on the onset pa lang, tingnan mo. May mga dokumento, di ba? Ilang kahon yun? 15 boxes. Na mga disbursement, Yes, mga liquidation. Yes. Ibig sabihin, yung paggamit, hindi basta... Ewan ko, ba't nila pinapresent yun, di ba? Di ba makakatulong pa sa depensa yun? Ibig sabihin, maayos na ginagamit. Nakalista eh. Hindi, para kasi patunayan nila dyan na hindi ata parang hindi na audit, hindi daw may paliwanag. Hindi nga, yan nga galing nga sa COA yan eh. Yung mga dokumento na yun. Ino-audit nga ng COA, may mga dokumento. Pero ang kanilang punto lang kasi dito, nakuha mo yung pondo ng Disyembre, ginamit mo ng 11 days. 11 days. Paano yan nangyaring in 11 days ay naubos mo yung pera? Sabi na rin ng COA, di ba? Ito ay para sa fourth quarter. Yes, dapat sa fourth quarter in 3 months. Dapat. Kailan nirelease? December. Oho. Di pa tapos na.
Talagang gagamitin mo na yan. December 22 to December 31. 31, last week na ng ano eh. Kasi pagka hindi mo ginamit yan, Wala matapos yan. ang taon, ibabalik mo sa National Treasury yan. Kaya nga, itinatanggi ho ng kampo ng Vice President Sara Duterte. Ito na yung tugon nila, ha? O yan. Na Sa kabilang panig naman. 11 days lang ginamit yung confidential funds noong 2022. Ang sabi ni Attorney Michael Powa, hindi totoo yan. Hindi dapat natanggapin na in 11 days ay ginamit yung pondo na 125 million peso confidential funds. Ang sabi dito, sumang-ayon naman siya sa pahayag na nakatanggap ang OBP ng 125 million pesos confidential fund noong 2022. Ayun, Pero nilinaw niya na aprobado rin ito ng Pangulo. Ay, siyempre, pinagpapaalam talaga siya. Kaya, tsaka, paano ka hindi mo naman makukuha yan kung hindi aprobado. Di ba? So, Yes. mag-ayon naman si Kapunan na inilabas ang pondo sa OBP matapos aprobahan ng Pangulo. Kasi ang paliwanag nila dito, Jen, dahil nga ito ay huling linggo na ng Disyembre, total yung natural yung gastos mo nung October, November, December, from October, babayaran mo bago mag-deadline, di ba? Ibig sabihin, mula October yung gastos hanggang December. So, ibig sabihin, parang lista mo muna dyan. Meron naman tayong... Na-release lang yung pondo, December na. In 11 days. Kaya sabihin, ang punto, binayaran nila lahat ng mga pending bills. Ganun ba yun? Parang ganun. Yung ganun ang paliwanag nila. Okay. Oo. Ngayon, ang pagkatitingnan mo na dyan, nagkakaroon lang siya ng parang alinlangan o duda doon sa petsa na 11 days. Na para bang ginastos mo na siya ng ginastos, 11 days para lang maubos. Nang wala ka pararakan. Parang ang dating nga naman paano nangyari? 125 million in 11 days? Kaya lang, sinisira na rin nila yung duda kasi may dala-dala kayong mga kahon eh. Yung kahon yun ang ebidensya na ginastos siya ng hindi basta-basta pinamigay kung saan-saan, di ba? 15 kahon, di ba? 15, binawasan pa nga raw nila yun. Yun yung liquidation. Yun ang sinasabi natin. Parang kinokontra nyo yung sarili nyo. Yun. Diba? Ang kabila, paano man paliwanag nila dati dyan? Kasi nga raw, kahina-hinala yung mga pangalang ginamit. Kaya nga confidential fund nga yan eh. Then pagka totoong pangalan yan, hindi na yan confidential, di ba? Actually, yun din ang paliwanag ni BP. Kasi pagka binanggit natin ang pangalan ng mga yan, tsak yan. Mga isang araw lang, baka pinagpapatay lahat yan. At saka kasi ganito. matutukoy yan. Parang ano ata yun panglaban nila sa grupong kaliwa. Di ba? Kung sisiwalat din natin yan, huwag na nating tawagin confidential fund, di ba? Ano yung pondo ng confidential tapos yung confidential fund yung pondo tapos yung makikita mo kung saan ginamit. Kung Dapat sino-sino. pala, regular funds na lang gamitin natin para... Hindi na confidential funds yun pag alam kung anong detalye lahat. May voucher ka, tapos meron kang sweldo, tawag doon. Yung talagang tukoy. Payroll. Payroll. Mayroon ka talagang payroll money. Dapat. Ang masaklap dito, hindi lang naman Office of the Vice President, may confidential fund. Ayun na nga. Hindi ba natin silipin pa? Ikumpara natin. Kasi yun nga naging challenge sa kanila dati. Kasi ang governor, lahat ng mayor, ang Office of the President, lahat yan mayroong mga confidential funds. Yes. Di ba? Itingnan natin, paano nyo ino-audit, paano nyo riniliquidate ang confidential funds ng ibang office ng gobyerno. Nilalagay nyo ba yung totoong pangalan? Hindi. Vice President lang ang ina-audit natin. Hindi ba? Kasi kung talagang patas na uusapan ito, tingnan din natin yung iba. Ano ba yung tamang pag-audit? Paano ba pag-liquidate ng confidential funds? Yun nga ang naging debate noong aktibo pang congressman si Senador Marcoleta Nelson. Di ba? Sinabi niya, apakadaming may confidential fund. Bakit ang Office of Vice President lang ang talagang binusisi natin ng husto? Sasabihin, kasi yan lang ang may kaso. O kaya nga para natin malaman, paano ba dapat i-liquidate ang confidential funds? Tingnan natin yung iba. Yan. Paano nila ginagawa? Di ba? Kasi pagka lumitaw na pare-pareho lang kayo, di walang usapin dapat dito, di ba? So, paano tinapos ito? Hindi, kasi nasilip ko kanina, mga 2:30, nasa patapos na sila dahil sa magsisimula na raw yung hearing by 3 p.m. Kinakailangan nilang matapos kasi
magkakaroon naman ng tawag dito, trabaho na bilang mambabatas ang mga senador natin, Nelson. Yes. So ipagpapatuloy yan bukas. Yung dalawa bang COA auditor na nakaharap o isa lang? Yung si Wabil lang? Isa lang? Isa lang. So dapat yung dalawa eh. Baka hindi pa tapos. Hindi, tinigil na. Tapos na? Bago tinapos na kasi... Hindi, ibig sabihin, baka hindi pa tapos, magpapatuloy pa bukas. Ayun na. Bukas. Tutuloy bukas. Ayun. Eh di... Naku, sa examen na ba? Hindi pa. Hindi pa Hindi ata. pa. Oo. Kaya lalabas pa yan bukas. Oo. So, abangan natin, sa panig naman ng... sinabi mo nga kaya, sa panig ng depensa. Tayo naman dito, sabi mo nga sa'yo, pag binilatag natin ang panig ng prosecution, dapat meron din pong panig ang depensa. Oo, dapat. Diba? At sa bandang huli, At saka yung madaling maintindihan ng mga kababayan natin, para hindi tayo nahihila sa isang kwento lang, di ba? Yun, Dalawang panig talaga. Alam mo, Kasi- may sinabi silang ganito, isipin natin, totoo kaya ito? Paano kung ano yung duda, di ba? kaya nga yan pagdinig, Oo. hindi pwede isang angle lang tingnan natin. Oo, pag dinig, di ba, dalawa tenga natin, kaliwat kanan. Oo. Pareho nating bubuksan yan. Hindi, iba kasi pagka narinig yung prosecution, ayaw na pakinggan yung depensa. Ayun. Yung kabila naman isa, yung depensa. Pagka pabor naman sa depensa, ang gusto lang pakinggan yung depensa. Totoo. At ayaw na pakinggan yung prosecution. Hindi, pakinggan natin pareho. Yan. Hindi naman mali yung sinasabi natin, di ba? Oo. Halimbawa, naipakita nila, hindi, ganito ho talaga pag-audit yan. Ito, Office of the President. Yan. Ito, mga liquidation, Oo. Kanino napunta? Ayan, mga totoong pangalan ho yan. Yan. Mali talaga yung ginawa nila na bakit kung ano-anong pangalan nilagay, di ba? Oo. Pero hanggang walang ganun, meron tayong doubt na, hindi, ganyan talaga yan, di ba? Di ba? Wala kang parisan eh. Sa dami ng confidential funds, AFP, DILG, may naglagay ba ng, halimbawa, PDEA, no? Di ba yun binibigyan, tama yung nire-report natin, binibigyan ng reward. Naka-maskara pa nga eh. Yun na di nga, ba? oo. Oo. O nga, paano pala i-audit yung ano na yun? Yun Ano? nga, yung sinasabi natin, di ba? Kasi nirelease mo yung pera, galing ka sa PDEA. Ito ay si Ryan Torquato. Naku, nakatira Dasmariñas, yari Cavite. ka, patay ka. Hindi ba? Kahit nakatakip ang mukha nito. Mauubos ang lahat ng agent. Ganon. Oo. Kasi confidential nga yan eh. Oo. Kahit manood kayo, kaya nga merong James Bond 007. Oo nga, no? Hindi niya totoong pangalan niya. Alam mo ba kung anong totoong pangalan ni James Bond? Sean Connery. Napakatalino. Yun ang unang-unang James Bond, di ba? Tama. Oo. Ang galing. Sabi ko sa'yo. Uwi na. Maganda. Ay, nako. Meron niyang katapat sa Pilipinas eh. Di ba? Ano yan? Si Weng Weng. Ay, Agent nako. X44. Yan, tsaka si Tony Ferrer. Oo. Ay, nako. Saglit lang. Break na muna tayo, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan, at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pat, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.
Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mags. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ay, nagbabalik po ang ating palatuntunan ha. Ang Kuya Richel dyan sa bahagi ng Bislig City. Pakibati daw po mga taga-Dao, Bislig City. Lagi pong nanonood sina Tatay Boy Mendez at Nanay Arsenia Mendez. Ayan, dyan po sa nabanggit na lugar. Binabati po kayo ng Kuya Richel Sanchez. Ayan, ang Carne Garcia naman. Carne, ako Jen, sabi sasama din ako sa restback. Mukhang meron din kayong gustong restbackan ha. Ang ka Joel Mangandi naman dyan, pakibati naman ang ka Jaime Cacnio, Jaime Cacnio at Boyet Garcia ng Pulo, Kamanaba. Pasugid pong taga-subaybay ng inyong palatuntunan. Ayan. Happy 10th anniversary naman sa lokal ng Milan West, Italy Uy. North. Oho. Aba, happy anniversary po mga taga-Italia. Yan. Mainit pala ngayon doon, no? Ay, oh, 32 degrees. Andun, wildfire. Oo. Ang lawak na ng wildfire ngayon doon sa, Oo. saan yun? Sa France yun Sa France, Oo, yes. ito, yes. Italy. Oo. Ang ka-Abet Malate, salamat din po ka-Abet na nakasubaybay sa atin. Ano, ha? Ang ka-Kuya Jun Sumatra, aba, nanonood kami ngayon, kasama po ang ka-Jep. Ka-Jep, Kuya Jun, salamat po ng marami sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Ang mga taga-Barcelona, Spain Oh. ay binabati natin sa panguna ni Kuya Patrick Magsino de la Rosa. Ayun. Mhm. Ayan. Salamat po. Ang ka Norbert De Rosario naman ay nakatutok din daw po mga taga Dorm 6 at 7. Pakibati po kami. Ayan. Salamat po. Ito palang World War, Nelson, hindi po sa pagitan ng Iran at saka ng US, kundi, ay, ito, tama na, Nelson. Ay, happy birthday muna, ha? Oo. Kay Diego Gonzalez. Oh, Ba? Diego! Birthday ni Diego. Nasaan ba si Diego? Nasaan nakita ko pakalat-kalat lang dito eh. Happy birthday din kay Harry Nacorda at kay Lucas Barasi Jr. Madami may birthday may ngayon. birthday, ha? ha? Binabati rin natin ang mga nandyan sa Saudi Arabia. Wow! Sa pangunan ng Kuya Sandro Ternida. Kuya Sandro, kumusta kayo dyan sa Saudi? Oho. Mas mainit daw ngayon sa France kaysa sa ano? Oo, mainit sa... Kumpara saka sa Italia. Europe. Tama. Ay, nako. Eh, ganun talaga. Tiis-tiis tayo, ano ha? Ito yung sinasabi ko, yung World War, hindi lamang po sa pagitan ng US at ng Iran, kundi sa pagitan po ng Taguig at Cavite. Aba, di ba nagsisispire? Di ba nanawagan sila ng tigil putukan? Ba, ayaw daw pumayag. Anong ceasefire? Di sabi, nakipag-ano ka, Diretso na ito. diretso ka, sabi niya. Gusto mo makipagbarilan eh. Yung pala, ang baril mo, baril-barilan. Oo. Ito pa niya, nagpakawala pa rin ng missile. Eh, ang nangyari dyan, nung weekend, inanyayahan ni Senador Alan Cayetano, si Senador Ping Lacson. Inanyayahan? Na punta ka rito. Tingnan mo yung... Akala ko nagkasundo na, nagkamay. Hindi pala. Hindi, sabi niya, punta ka rito, tingnan mo yung flood control dito. Para makita mo, ha? Hindi, bakit niya inanyayahan? Meron bang ano? Kasi sila, kine-question kayo yung flood control, di ba? Sa Taguig? Oo, sabi niya, kung gusto mo pumunta ka rito, sasamahan kita, papakita ko sa'yo yung mga flood control project dito. Ayun. Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, ayoko pumunta dyan. Ayoko malunod. Malunod, gano'n? Sa baha. Di ba? Walang flood control. Di baha, di malulunod ka naman, di ba? Yan naman yung sinagot ngayon
Yan yung bagong sagot, yung pinapakita ngayon na linggo ito yung video na yan kahapon umuulan Ganon. Oo. Ano sabi? Oh. Yan ang bago. Saan? Bago ito sa panig ni Ping Lacson? Yan ang bago yung kay Senador Alan. Kaya Yung nakalagay doon parang courtesy of Ay, gusto, pakinggan natin. Sige nga. Ito po yung bakbakan ito ng dalawa. Matipuno. Upakan natin. Ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11 alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Ayan. Naintindihan natin yung context, di ba? At least ito, kasi nauna dati, nalunod ka sa dagat ng basura, no? Lumangoy naman yun. Lumangoy ba Hindi siya nalunod. Oo nga pala, lumangoy sa dagat ng basura. Kasi kung nalunod yun, patay na yun. Bagay, ito naman ngayon, baka malunod daw sa baha. Hindi. Pero sabi niya, hindi, malulunod ka sa katotohanan. Yun. Talagang matindi ang labanan ngayon. Ano? Yun palang anggulo ng ceasefire. Para may mga, narinig ko, meron palang kumausap kay Senador Alan Cayetano. Ang tanong daw sa kanya, hanggang saan ba to? Saan ba nito mauuwi itong labanang ito? Ano din yung dalawa? Sabi ba, tigilan na natin kasi marami tayong ginagawa, parang gano'n. Yun na nga. Pero hindi pala siya humingi ng ceasefire. Yun ang kanyang pangangatwiran. Anyway, ito po, lumala na ng lumala ito at mukhang nagiging personalan na ang banatan ng dalawa. Nako. Ano ha? Pero mas matindi ito, Jen. Meron pang mas matindi May dyan? mas matindi dito. Ano ito? Sabunutan naman ito? Ito, mangyayari ito ay baka, ano sabi mo, sabunutan? Sabunutan. Kurutan, siguro. Sa banda. Kasi depende sa ano yan, kung saan kukurutin. Kasi naalala ko nung teacher ko, sa singit ng umurot Ito sa sakit nun di ba yung pingot? Oo. Sa tenga. Sa tenga. Oo. Mapipingot. Akala ko, mayroon pa masakit na, yung sa may dito, yung patilya. Hinihila? Hinihila yung Ako po, ano tawag doon? Ayaw ko, basta. Yun. Matindi ito, Jen. Sino yan? Kasi nung nanawagan ng tanggalin na ang systems law sa kuryente. Yan, nako! Siyempre, ang aasahan mo dyan, dapat yan, dire-diretso, pababa ang singil sa kuryente. Ang problema, mga kababayan, sa halip na ang makikita nating future na ng singil sa kuryente ay pababa, hindi pa man nakakalanding yung mga panukalang batas na yan para tanggalin na yung systems laws. Eto na ang mga panibagong dagdag singil sa kuryente, Jen. Mali yan. Mali yan. Ako, pagpapaunan ko na, papahiya nila ang Pangulo na naman dyan. Hindi, mukhang sinabi na ng Pangulong, ayaw niya ng systems, pahirapan ng taong bayan, kaya aalisin ng systems laws baka nga inunahan na lang niya para hindi siya masisi.
Mali yan. Kasi alam ko, laging ganun ang style eh. Laging kung ako ang Pangulo, magagalit na talaga ako niyan. Nelson. Paano niya pagagalitan ang Energy Regulatory Commission? ERC. ERC. Oh. Di ba? Akit, ano bang naunang, kasi may naunang desisyon ng ERC, magkakaroon daw ng refund ng Meralco. Yan ang maganda. Di ba? Inuna, tatanggalin ng systems loss. Oo. Edi, palakpakan tayo. Galing! Standing ovation pa, di ba? Ang sumunod, may refund sa kuryente. Tama. May refund eh. Oo, yun na nga. Kasi ang ire-refund ay yung Mga 7 billion daw. Nelson. over-recovery. Oh. 9.5 billion. Kita mo na. Almost 10 billion. Oh, malaki yan. Kaya kapag ka ito ay inirefund, ang gagawin daw ibabawa sa singil eh. Sa loob ng 6 months. Okay. Unti-unti. 9.5 billion. So, dalawang magandang balita. Ang problema, ang pumalit ay dalawa ring hindi magandang balita sa singil sa kuryente. May bawi din? May bawi. Ano ba naman yan? Unang bawi. Pinayagan din ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na bawiin ang 8.71 billion pesos na under recovery. Teka lang, ang isasauli, 9.5. Over recovery. Ito naman, 8.71 billion. 8.71 billion din. Oo. Ito naman kulang na nasingil noong 2011 hanggang 2022. So, Yung tayo naman ang magbabalik sa Meralco. yung over recovery 2025. Parang ang nakakalito, no? Nakakahilo, Parang no? plus or minus. Pero parang angat pa rin ng konti yung refund. Magkakaroon ng kaunting refund na 0.08 kilowatt per hour. Okay? 0.08. Hindi pala. Yung 0.08, yun ang idadagdag. Kaya lang ito, 3 years na idadagdag sa'yo. Yung isa, 6 months yung refund. Ba? So, suma total, Meron pa rin refund ng kaunti. Mababawasan nga lang. 0.75. E de, sa simula, at least may, may mababa na, di ba? pero, Pero, may bago. may bago. Ito yung pangalawang bad news. May bagong dagdag singil sa kuryente. Nako. At Ayaw ni Ginoong Pangilinan yan. Kung ikaw ay... At ito, Jen, hindi lang Meralco to, buong Pilipinas. Pati mga electric cooperatives, lahat. etc. Kung ikaw ay 300 kilowatt hours ang konsumo mo sa isang buwan, alam mo ba kung magkano madagdagdag sa'yo? Magkano? 40 pesos and 44 centavos. Malaki din. Siyempre, kung 300 Mga- kilowatt hour ka lang, regular lang na ito. 1 kilong bigas din yan, Nelson. At saka, kapag ka, alam mo, pabrika na, o malaki, malaki yan. Malaki na itong dagdag na ito. Alam mo ba kung bakit may sisingilin na bago, dagdag? Ay, singit ko lang, Nelson, ang dami nagre-reklamo ngayon online, ha? Yung kanilang binabayaran kuryente, halos nag-times 3 daw, ha? Times 2, times 3. Naku Dati po. nagbabayad ng 5,000, nagiging 15,000, 10,000 daw ngayon. Totoo yan. Ako din eh. Nagulat ako sa bill ko eh. Ganon? Ha? Uwi ako uli. Bakit? Saka na ako Bawal sa atin na sa kanin. Obligado kang bayarang bonbon niya. 67%, Jen. Ang itataas, ito yung kung bakit may dagdag, ha? Kung tawagin ito ay FIT-all. F-I-T-all. Yes, a fit-all. Feed-in tariff allowance simula ngayong buwan. Nako. Ano pa yung FIT-all? Charge. Ang nangyari, Jen, ito palang FIT-all. Kasi may binibili ako, iniinom ko yan eh. Hindi ito iniinom. Fit-right yun. Ito yung uniform charge na kinokolekta sa lahat ng gumagamit ng kuryente para i-subsidize o pondohan yung mga renewable energy. Nako. Yung solar, yung wind at hydropower plant. So, meron pala tayong dyan, contribution May dyan. share pala tayo dyan, ha? Ayon sa ERC, ang pag-aproba sa mas mataas na rate ay para matugunan ang patuloy na kakulangan sa pondo. Nako. Lumilitaw kasi na ang nakokolekta lang ng National Transmission Corporation o Transco ay 1.80 billion average. Okay.
kada buwan. Dapat ang babayaran nila, ang obligation nila ay 1.90 billion pesos. So every month, Jen, may kulang na 100 million. Nako. Kaya short ang Transco. Daang-daang milyon pala pinag-uusapan dyan. 100 million per month. Oho. Kaya hindi sumasapat yung lumang rate para mabayaran ang mga renewable energy na planta. Oho. So, dahil dito, sisingilin sa atin, idadagdag yung fit-all. Madadagdagan. Dadagdag sa consumer. Oo. Kaya magiging 100 pesos and 77 centavos. Oho. Yung pala binabayaran natin, 100 pesos and 77 centavos. May malaki yan kung 100 piso mahigit. Oo. Dahil may binabayaran na tayong dati, additional na lang yung 40.44 per 300 kilowatt hour. Sa 300 per kilowatt hour. Oo. Kung tumaas ka, di mas malaki pa pala. Mas mataas pa. Nako. Kaya lang ito ay provisional o pansamantala lamang dahil kapag ka naabot na yung... Kaya lang, sa Pilipinas, wala namang pansamantala. Pagkasingilan eh. Pansamantagal yan, pag Diretso nagkataon. na. Oo. At lagi nilang itingnan kung ano ang tamang dapat na singilin. Oho. Pero ang malinaw dito, mga babayan, mula sa buwang ito, huwag kayong magtataka. Pagtingin nyo sa bill, tingnan nyo yung fit-all fund. Ganon? Oo. Palong-palo. 100 plus na. Nako. Malaki yung idinagdag, 67%. Kaya pala palong-palo talaga ang bill natin ngayon. No? So, Malaki talaga. hindi nakikita ng iba yan. Kasi ang tinitignan natin, minsan kung magkano lang yung babayaran mo, di ba? Bihira naman sa mga nagbabayad ng kuryente para isa-isahin pa kung ano yung binabayaran niya lahat eh. Kaya lilitaw Diba? dyan, kapag tinignan mo talaga yung bill mo, Oh. mas malaki pa yung hindi mo ginamit. Kumpara doon sa ginamit mo. Totoo yan, no? Oo, mas malaki pa yung mga hindi mo ginamit. Ano ba, may systems loss, Oo. may fit-all. Yung fit-all para pala sa renewable energy yan. Oo. At kung ano-ano pa, may tax pa, di ba? Totoo. So kung susumahin, maliit lang So, naman. kaya pala talagang Apakamahal ng singil sa kuryente. ang layunin na nung IPIRA Law, di ba? Ang kaya nang ipinatupad yung IPIRA Law para mapababa sana ang singilin natin sa kuryente. Baligtad po. Diba? Baligtad ang nangyari. Sa halip na mapababa, 20 taon na mahigit ang batas na ito, hindi natin napakinabangan. Hindi. Mukhang napaglaruan pa pala tayo dito, no? Pinahirapan pa tayo. Oo. Kaya pala yung himutok ni Ginoong Manny Pangilinan na, ang tag doon, sabi niya, hindi daw kakayanin ng kumpanya nila pag nawala systems loss. Magsasara. Di ibig sabihin kung hindi nila kakayanin, ipapasa sa consumer? Tayo na magpatakbo na. Mahirap talaga. Ipapasa nyo sa taong bayan. Paano naman yung kinita nyo? Hindi naman kami nagkaroon ng bahagi sa kita nila, di ba? Noon bang kumita ang Meralco, Ginoong Pangilinan, nag-share ka ba sa amin? Hindi naman bakit nung kayo ay malulugit, matatalo na gusto nyo, consumer ang magbabayad. Maling-mali nga ata yun. So, ano ha? Asahan daw po, ito ba yung binabanggit mo? Yan yun. Asahan daw po ng mga consumer ang karagdagang halos 40 pesos Yan yun. sa kanilang buwanang kuryente, bill sa kuryente. Inaprubahan daw po kasi ng ERC ang 67% na pagtaas ng feed-in tariff allowance o fit-all simula po ngayong buwan. So, pampalupag loob lang pala yung refund. Oo. Sentimo yung refund Tama. Tapos itong itataas nila, 67%. Magkano ba? Patak 40 pesos? 40 pesos na. Kung 300 kilowatt hour ang konsumo mo, yun ang dagdag. Nako. Nako po. Ito. Kaya pala sabi pala ni Senador JB, palpak daw pala talaga ang IPIRA Law, Nelson. Kasabay niya ang kanyang panawagan na ripasuhin daw po at i-overhaul ang Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Law dahil hindi umano nito naihatid ang pinangako mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Palpak daw po ang IPIRA Law. Kasabay niya, naghain na po siya ng Senate Bill 2342 at 2343. 2342 at 2343, alisin na ang recoverable systems loss charges at ang value-added tax o VAT
sa singil ng kuryente para mabawasan daw po ang pasanin ng mga consumer. At binabanggit pa po ni Ehersito na dapat lamang bayaran ng mga mamimili ay ang kuryenteng aktual nilang nagamit at hindi pong gastusing dulot ng systems loss o iba pang panukala o pagkukulang na wala rin po silang kontrol. Ngayon kailan ba yun? Last week ata, Nelson, ay naghain na rin ng panukala sa Kamara naman, mismong si Speaker Boji din na, Nelson, At ito rin sinasabi niya, hindi dapat sinisingil sa consumer itong mga nakaw na kuryente. Naku po. Ito ay risk panganib ng mga negosyante na pumapasok sa atin. Magagalit yung congressman dyan at mayor. Bakit? Kasi lumilitaw na tama yung sinasabi mo na yung kanilang konsumo sa kuryente ay ipinapasa sa system loss. At ito pala, sinabi natin, kinumpirma nung taga-NEA, no? Kinumpirma ng National Electrification Administration. Mismong ordinaryong consumer ang nagbabayad ng konsumo ni mayor at ni congressman. Wala parang silang kontador, Jen. May isang bayan. May kwento ko lang, Nelson. Na nagtangkang singilin si congressman tsaka yung mayor. Ano nangyari? Pinagbantaan pa yung general manager ng electric cooperative. Tatanggalin kita dyan. Ako naglagay sa dyan. Naku po. Yun daw ang At ito pala, Jen, ay hindi lang sa isang bayan. Mukhang sabi ni NEA Administrator Antonio Almeda, maraming practice. Practice yan ng mga elektriko. Yes. Tapos isapasa mong systems loss? Meron ba yan sa Metro Manila? Meron. Meron yan. Kasi nga, pag siningil mo, paano mo sisingilin? Naku po. Ang may say para maging head ka ng electric cooperative sa mga probinsya, kung hindi si mayor, si governor, kasi congressman. Ganun pala. Politika rin pala yan. Yes. May political yan. Political will. Talaga naman, Kaya kung ako kay Ginoong Almeda ng NEA, babanggitin ko mga pangalan ng mga yan Di ba? Para madala sila Kasi national naman siya. Si Ginoong Almeda ay appointed ng Pangulo yan tinilagan ng Pangulo bilang siya ang chairman ng National Electrification Administration at hawak niya yung mga electric cooperative sa probinsya, Nelson. Kaya pala yung ibang negosyante ayaw na magnegosyo sa Pilipinas. Dahil makikita nila, hindi ba? Wala. Ang latest na report, Jen, ito napuntahan ko yung Holcim Cement. Yan, isa pa yan. Nako. Isa sa pinakamalaki. Sa Bulacan meron yan, Lalayas na pala sila sa Pilipinas, aalis na. Naibenta na pala nila yung kanilang paggawa ng semento sa isang Chinese company. At alam mo ba yung Holcim, meron silang yung corporate social responsibilities. Meron. Sa Balolos, Bulacan, lahat ng mga Tetra Pak, sa Shea, sila kumukuha, pinanggagatong pala nila sa paggawa ng kuryente at paggawa ng semento. Tsaka yung community dyan. Yes. Napuntahan ko maganda yung pag-aayos nila sa community na nandun yung kanilang mga pabrika. Ang problema, maganda yung negosyo nila at mukhang marami rin namang gumagamit. Aalis ng Pilipinas. Nako. Hindi siguro nila gusto yung sitwasyon. Sa pagnenegosyo. Grabe. Nag-aalisan na. Paano patay nito ngayon? Buti na lang may bumili sa kumpanya nila dyan. Pilipinas din ba? Tatakbo sa ibang bansa na go-operate? China ang bumili. Yun lang. Puro Chinese cement na tayo. Hindi. Ang malungkot niya, kung wala na tayong supplier dito, puro smuggled na tayo, imported cement na ang mangyayari sa atin dito yan. May matutuwa. Ayun lang. Hindi ko alam kung sino. Pakibati daw po ang mga taga-subaybay ng SGM sa distrito po ng La Union. Sa pangunguna po ng Jess Capuno. Jess, magandang hapon po dyan sa La Union. At birthday pala niya sa araw ng bukas. August 4. Jess, happy birthday po, ang amin pong taos-pusong pagbati sa inyo. At ganoon din po ang Brady Santos. Diyan naman daw po sa bahagi ng Bulacan. Ay nakasubaybay din po sila. At ikinakampanya daw nila, Nelson, ng lahat ng ating mga kabarangay sa kanilang mga lugar ay dapat lagi nakatutok sa ganang mamamayan. Yun naman. Birthday pala ngayon, Jen. Kaya pala masayang-masaya ito.
nakangiti, Sino yan? Senador Joel Villanueva. Uy! Oo. Ngayong araw na ito? Oo, birthday. Ba, Agosto pala. Atras si Yes. Senador Joel, ha? Oo. Ang pagbati ay mula kay Ombudsman Boying Remulla. Uy, talaga? Ay, nako. At si Kuya Ron Aranzaso naman dyan, hindi kompleto ang hapon namin pagka hindi nakapanood sa inyo. Ay, salamat po ng marami, Kuya Ron. Ano, ha? At magandang hapon din po sa Vic Sandoval, Victor. Magkasama kami nung isang araw. Ano, ha? Ayan. Si JC Jeril Carvalho, ayun, salamat na marami. Magandang hapon sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Skares de Bugarin ng South Korea. Yung iba po namin hindi nabanggit, pasensya na po kayo, ha? Sabi naman ng Kuya Ian Almario, tama po yan, Kuya Jen. Government taxes namin halos, 500 pesos monthly sa bill. Nako. Ganun ba? Ayan. Sabi naman ng Jeff Bayaka, Jen, kailan tayo re-rest back? Standby lang po muna kayo. Standby lang muna kayo. Mamaya, may rest back na mamaya. Mamaya, panoorin nyo na lang muna si Atty. Yes. Respicio. Pagkatapos po ng Mata ng Agila, prime time. 7:30 p.m. Yan. Okay. Tayo na. Paano? Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!